ni Lord sa akin. Naghahabol ng pang-tuition ng mga bata. Ganun pag malinis ang puso mo. Pag di ka nagsisinungaling, be-bless ka ni Lord. Ayaw ko ng lasa niyan. Ako gusto ko tingnan mo, kinain ko yung tira mo. Yaya, pahingi mo na yung kinain mga ko. bonus na yan. Hindi ko patatabay. Ang pagiging celebrity or pagiging artista, it's not all about glitz and glamour. Nahinto? Nahinto kanina? Nahinto. Kanina. Konti lang, sandali lang nahinto, sir. Replay mo na lang. Pala naman, paano? Replay mo na lang. Wala mo namang problema. Sorry, my name is Yang Kalapus. I used to be an actress back in the 90s. Patay. And right now, I'm already Balik ang ating usapan. a talent manager and an entrepreneur. But before, nung 90s, ayan, mga teeny bopper pa ako noon. So, ang alam ko lang ay school, tapos shoot, tapos school and shoot, parang ganun lang. So, parang I didn't care about yung magiging future ko, yung anong pa pwede kong pasukan na negosyo, ganyan. Parang more on nakafocus lang ako sa present. Syempre bata pa hanggang sa ayun na nga, na in love, naging marupok, at yun na, nagpakasal kay Mr. Suave Vong Navarro. And then we had a son, and so I took a back seat. Nag-focus ako sa family. And then, ayun na, hindi ko na namalayan, ang dami ko nang na-miss na opportunities sa life. So, nung medyo tumatanda-tanda na ako, tapos ayun na, nagkaroon ako ng second chance, another chance to build a new family. And so right now I have 4 kids. And ang tagal ko rin naging single mom. It took me, I think, 9 years. So alam ko rin yung hirap kung paano maging single parent. Kasi I never really asked for support before. Parang hanggat kaya ko, kakayanin ko. So, syempre, ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Nagkaroon na ako ng mga negosyo, naloko na sa business, nalugi. Every time naman na meron akong interview, although most of the people na nakakausap ko talaga, parating nagugulat kasi parang akala nila parang hindi ko kayang pagdaanan yung mga pinagdaanan ko. Kasi nga, syempre, my dad is a doctor, my mom was an entrepreneur. Kung tutuusin, hindi ko talaga naranasan ang, kumbaga parang okay naman yung buhay namin. Kumbaga, growing up, I had a comfortable life. My parents really provided everything for me. Pero hindi alam ng tao, nung nag-take ako ng backseat, nagkahiwalay kami ng aking first marriage, sobrang dami kong pinagdaanan sa business, sa personal life, at hindi ako nahihiyang aminin yan. Naranasan kong maputulan ng kuryente, naghahabol ng pang-tuition ng mga bata, parang name it, nadaanan ko sigurado at siguradong makaka-relate ang kahit sino man, kung ano man ang estado ninyo sa buhay, sa lahat ng pinagdaanan ko. Ang pagiging celebrity or pagiging artista, it's not all about glitz and glamour. At the back of the camera, ang daming nangyayari. So, ngayon, nasa point na ako ng buhay ko na kapag may opportunity, talagang titignan ko kung posible kaya talaga ito na makatulong sa buhay ko. And so,
I'm sharing my story with you because eto na nga, na natutunan ko at nakilala ko ang Crowd One. Of course, I was inspired by my mentor, JJ Maghirang. Siya po ang nag-ano sa akin, nag-encourage sa akin, ano. Actually, nagkakwentuhan lang talaga kami noon. Hindi ko talaga sukat akalain na pati ako ay magiging interesado dito sa business na to. Kasi unang-una, hindi naman po talaga ako into MLM. But knowing him personally, I know how stable he is naman with his other businesses. I was actually surprised to know na he ventured into this kind of business. Kasi, ang dami po niya negosyo, mas busy po siya sa presidente. Hindi ko akalain na pati pala MLM ay pinasok na niya. So, naisip ko, oh my gosh, so if JJ thinks na okay to, pinagtutuunan niya ng pansin, nagbibigay siya talaga ng oras para i-share yung business sa ibang tao, it means legit siya. Kasi, syempre, iba kasi yung nakilala mo lang siya dun sa business eh. Syempre, dahil I know him personally, naisip ko parang, oh, okay, mukhang legit talaga. Kasi, nag-invest siya dito eh. I mean, hindi, ang pag-invest ng oras, ng effort, that's priceless. It's more than the money na ipangkakapital mo dyan eh. It's, 'di ba? Hindi mo mabibili ng pera yung oras ng isang tao. So ibig sabihin, mukhang maganda, mukhang may balik talaga sa kanya. So nung nakausap ko siya, nakilala ko na yung mga ibang tao, nag-try na ako mag-attend ng mga Zoom. Actually, to be honest, hindi ko siya naintindihan at first. Pero ang isang bagay, kapag ka naging interesado ka at gusto mo talaga siyang matutunan, attend ka lang ng attend. Aralin mo siyang mabuti hanggang maintindihan mo siya. Hanggang maisapuso mo na siya at ma-feel mo talaga na, okay, mukhang kaya ko na talaga to. And nakaka-inspire kasi ang dami kong mga nakilala na, alam mo yun, na-inspire ako sa mga talks nila, inspirational talks nila, different kinds of people from different fields, tapos mga OFW, magbubuti, farmer, parang ano to, talagang wala siyang pinipili. Ang crowd pala ay walang pinipiling tao. Kung anong edad ka, kung anong estado mo sa buhay, basta mag-focus ka lang, magpursige ka, magkakaroon ng result. I mean, wala naman talagang magiging result kung hindi ka kikilos, di ba? So, ayun. So, that's what I do now. I keep listening to all the stories and all the presentation. And I'm really hoping one day na maaral ko lahat ng mga natututunan ko sa kanilang lahat. The speakers, the speakers and yung mga nagto-talk ng mga life story nila. I'm really hoping na one day matutunan ko siya at maging speaker na rin ako balang araw. It's really inspiring. So I'm hoping to share also my story and my journey dito sa crowd, and I'll be able to help other people as well. Kasi syempre hindi naman pwede na tayo lang yung blessed. Dapat nabibless din natin yung mga tao sa paligid natin. Syempre unahin natin ang mga kaibigan natin, ang family natin, at yung mga families and friends and so on and so forth. Share po natin ang blessings, huwag natin siyang ipagdamot. Kasi kung alam natin na totoo siya, i-share lang po natin siya. And pilitin po natin matutunan ng lahat. And I hope one day maipakita ko sa inyo na eto na ang naging pagbabago ng buhay ko dahil hindi ako natakot. Hindi ako natakot mag-take ng risk. Kasi nga, in any relationship or in any business, di ba, hindi mo naman malalaman kung anong pwedeng mangyari if you will not take the risk.
So, kailangan maging matapang tayo. Kailangan lumaban tayo sa buhay. Kailangan kada dapa tatayo. And ayun, I hope I was able to touch your hearts, and I hope I'll see you on the next Zoom meeting, and I'll be able to share with you this business and be able to change many lives because of Crowd One. Thank you so much.